Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Unang Lunes tayo ngayon ng Mayo, May 4, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Mayon Volcano. Sumabog nga mahigit sa 50 barangay ang binalot ng makapal na ashfall nitong weekend. Pangulong BBM inuutos sa mabilis na pagtugon sa mga apektado ng pagsabog ng Mayon Volcano. Justice Committee ng Kongreso pagtitibay ng rekomendasyong iakyat na sa Senado ang impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte. Broadcaster na si Jason sa pinayagan ng magpiyansa. 6 pang luxury vehicle isusubasta naman ng Bureau of Customs. 2 lugar sa bansa nakapagtala ng pinakamataas na heat index, umabot ng 44 degrees Celsius. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Naitala sa Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan ang pinakamataas na heat index, umabot ng 44 degrees Celsius. Ang heat index ay tumutukoy sa kung gaano kainit ang nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama ang temperatura at halumigmig ng hangin. Itinuturing ng Pag-asa at mga medical experts ang heat index sa mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius sa dangerous level. Dahil ito sa panganib ng heat extrusion o heat cramps, maaaring humantong naman sa heat stroke. Sa kabuuan, may 15 lugar ang nakapagtala ng damang init na nasa antas na ng danger level kahapon. Ang 13 lugar na nakapagtala ng danger level heat index ay ang Sinait, Ilocos Sur, 42 degrees Celsius. Ganon din ang damang init sa Lawag City, Ilocos Norte. 43 degrees Celsius naman sa Batak, Ilocos Norte. Naimbag na bigat ka na kaya men sa mga suki ho natin dyan sa Norte. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Bacnotan, La Union, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling, Tarlac. Ganon din sa Sangli Point sa Cavite City. Sa San Jose, Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte, Davao City sa Davao del Sur. Inaasahan patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansang easterly sa mainit na hanging nagbumula sa Pacific Ocean. Ayon kay Alzar Aurelio ng Pag-asa, magdudulot ang easterlies na maulap na papawirin na may kalat-kalat na bagulan at thunderstorms sa ilang rehiyon. Kabilang sa mga lugar na apektado ng easterlies at makararanas ng mga pagulan ang Visayas Region, ilang lalawigan sa Mindanao, Palawan, Masbate at Sorsogon. Inaasahan naman na magiging magandang panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa bagamat may posibilidad ang manakanakang pagulan sa hapon o sa gabi. Sa North Cotabato ho ay umuulan sa pulpunong Biyernes pagkabandang hapon. Nung una, akala namin ambon-ambon lang pero bandang towards the evening, bumubuhos po ang malakas na ulan. Mainit ang panahon, kaya dapat malamig din ho ang ating ulo ha. Huwag mainit ang ulo. At sa mga bibiyahe, nako, lalong-lalo na ho sa mga nagmamaneho ng mga bus. Kung hindi nyo na kaya, huwag ipagpilitan.
Dahil meron nung isang palagay ko, inaantok na bus driver, binangga ho kami ngayong umaga papunta dito ho sa opisina. Nakatigil na ho yung sasakyan, binangga pa rin eh. Nananatili sa alert level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at debris na nakaapekto sa ilang bahagi ng Bicol. Batay sa pinakahuling monitoring ng PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtila sila ng pagdaloy ng lava sa Basud, Bongga at Miisi Gully. Nakakapagtala rin ang PBOX na mahinang Strombolian activity, paminsang lava fountaining at mag-agos ng pyroclastic density current sa loob ng permanent danger zone, partikular na sa Miisi Gully. Naranasan din ang ashfall sa mga lugar sa timog kanluran ng bulkan. Umabot naman sa 32 volcanic earthquakes ang naitala kabilang ang 25 tremor events na tumagal ng 2 hanggang 15 minuto. Naitala din ang 284 rockfall events at 16 na pyroclastic density current signals. Patuloy din nakikita ang crater glow o banaag, habang ang sulfur dioxide emission umabot ng 1,586 tons per day. Paalala ng PBOX na nanatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone dahil samantalang biglaang pagsabog at iba pang mapanganib na aktibidad ng bulkan. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman sa 52 barangay sa Albay ang apektado ngayon ng ashfall matapos ang pagpatok ng bulkang Mayon. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 30,500 families ang naapektuhan kabilang ang 1,400 na kasalukuyang nasa evacuation centers. Pinaka-apektado ang mga bayan ng Kamali, Ginubatan at maging ang Ligaw City dahil sa makapal na ashfall at pagdaloy ng pyroclastic materials. Tiniyak naman ang pamahalaan na tuloy-tuloy ang ayuda kabilang ang food packs at cash assistance para sa mga apektadong residente. Kaugnay nito, nagpatupad na rin ng flight restriction ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa paligid ng bulkan. Umabot na sa mahigit 195,000 individuals o nasa halos 58,000 families ang apektado na matinding ashfall mula sa bulkang Mayon. Base sa Mayon Volcano Operations Activity Monitoring Report 100-2026, pinakamarami sa mga residenteng naapektuhan ay mula sa Ginubatan, umabot ng mahigit sa 26,000. Sinundan naman ito ng mga apektadong residente ng Ungas, mahigit 21,000 at sa Ligaw City, 8,626 na apektado. Sa Kamalig naman, 8,129 ang mga apektadong residente. Mahigit 8,000 pamilya sa Kamalig Albay ang apektado ng ibinagang makapal na abo ng bulkang Mayon. Ayon kay Mayor Caloy Baldo, ilan sa mga residente ang napilitang lumikas mula sa evacuation center, kabilang ang mga senior citizen at mga bata. Git ng alkalde, maraming mga tanim na gulay rin ang hindi na mapapakinabangan matapos na matabunan ng abo at may mga livestock na rin namatay. Yung sa kuha natin, mga vegetables po natin, madaming apektado po nito kasi karamihan nandiyan po sa Mayon din yung mga nagtatanim at yung ibang barangay natin talagang inabot yung mga pananim nila. Then may reported din po na may livestock na namatay din po dahil po sa asphalt. Kasi nasa labas po yung mga tao natin para i-assess po yung mga apektadong produkto po natin. Siguro yung ibang livestock natin baka ilikas muna habang po di nakaka-recover yung mga pagkain nila. Kaugnay nito, nanawagan naman si Mayor Baldo ng supply ng N95 mask at iba pang pangangailangan ng kanyang mga kabayan gaya din ng food assistance. May request na kami for food assistance para man po may bigay doon sa mga apektado ng asphalt. Sana may release din kaagad at magamit din po ng ating mga kabayan. At sigurado po sa ngayon at sa mga susunod na araw, kailangan nila maglinis ng kanilang bahay, pati nilang mga bubong. Kasi kung hindi tatanggalin itong mga asphalt sa kanilang bubong, delikado po ito. Ipinagutos na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbuga ng abo ng bulkang Mayon. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nasa full swing ang response operation upang protektahan ang kalusugan ng publiko, tiyakin ang kaligtasan at mapanatiling bukas sa mga paunay kalsada at serbisyo sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na agad nalisin ang mga abo sa mga paunay kalsada. Ang Bureau of Fire Protection naman para sa water spraying at clearing operations. Namahagi naman ng N95 Mass nag-deploy ng mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo na rin ng water station ang Department of Health.
Nagbabala rin ang Pangulo na bantayang mabuti ang mga ilog na madaluyang tubig sa posibleng lahar flow, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Antamayanan nyo mami ang update mula po kay Dr. Toto Bacolcol. Sugatan ng isang pulis makarambarilin habang nagsisilbi ng reswaran sa Disimungal, Nagtipunan. Ito po'y sa Quirino. Kinilala ang pulis na si Patrolman Jimboy Erang na binaril ng isang improvised pellet gun. Sa ulat, nagtungo si Erang at ang kanyang mga kasamahan sa bahay ng suspect na si Marvin Gumabon para isilbisan ang arrest warrant dahil sa paglabag sa other light threats ng revised penal code. Ngunit sa halip na sumuko, binaril siya nito. Agad namang na-arrest ang suspect sa ikinasang pursuit operation laban dahil sa kanyang pamamaril. Bagsak sa kamay ng otoridad ang isang 33 anyos na magsasaka matapos na masamsam ang nasa 1.42 million pesos na laga ng mga hindi resistradong fertilizer at pesticide sa isang operasyon sa barangay sa Isabel Norte. Sa ulat ng CIDG Isabela, ginawang improvised laboratory ng ang ikatlong palapagdampahay ng suspect kung saan umano ginagawa ang mga produktong ibinebenta online at ipinapadala sa pamamagitan ng courier. Kabilang sa nakumpiska ang mga drum at container ng fermented seaweed-based chemicals, portable mixer, weighing scale, pump at iba pang sangkap at kagamitang ginagamit sa paggawa ng agricultural chemicals. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo ang otoridad mula sa mga residente dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa lugar, nagdudulot ng pangamba sa kanilang kalusugan. Bunsod nito, paalala ng CIDG, kailangan dumaan sa tamang regulasyon ang mga abono upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maprotektahan ang kapaligiran. Kasalukuyan na sa kusodian ng mga otoridad ang suspect na harap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1144 o ang batas na lumikha ng Fertilizer at Pesticide Authority. Nasamsam naman ng National Capital Regional Police Office ang 20 tonelada ng double dead na karne sa isinagawang raid sa isang trading facility sa Barangay Tanyong, Marikina. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, nagresulta ito sa pagkakaresto ng 12 katao kabilang ang tauhan ng naturang pasilidad. Nagugat ang operasyon sa mga report na natatanggap ng NCRPO hinggil sa muna'y nangyayaring trading ng mga botcha o yung mga karneng double dead. Usually ito mga namatay na dahil sa sakit at kinakatay pa rin para maibenta. Rin kasama man ng grupo na nag-inspeksyon sa lugar ang mga opisyal ng National Meat Inspection Service kung saan na-discover nila na nagtambakan din ng mga frozen products na kumpirmadong lagpas na sa kanilang expiration date at unfit for human consumption. Kaugnay nito, pinaalalahan na naman ang publiko na maging maingat sa pagbili ng karne, lalong-lalo na yung mga double dead meat. Nako, hindi lang ho sakit ng tiyan ang inyong makukuha dyan. Baka mas malala pang sakit na makuha nyo sa pagbili ho ng mga double dead na karne. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga para ho sa mga mahihilig sa photography. Tuloy po ang pagtanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema ngayong taon, Kids at Play. Lain itong ipakita mga simpleng tagpong sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natututunan sa simpleng paglalaro. Ang patimpalak po ay open para sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur at mga professionals basta 16 years old pataas. Ay kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Altenco, hangad ng paliksahang mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro sa gayon din ang libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng paslit. Marami sa mga bata ngayon bawas-bawasan niyo yung exposure sa sa mga digital device ninyo Maglaro kayo sa labas. Para magkaroon kayo ng lakas, magkaroon na tumibay ang immune system. Sabi nga ni Chairman Altenco, sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya ang patimpalak na pwede niya salihan, yung conventional at mobile, ganyan din yung drone categories. Conventional, gamit dito siyempre mga conventional camera Ang premyo dyan, 8 ang mananalo ng tig 100,000 pesos. So, total 800 nga naman, plus trophy. Tapos doon naman sa mobile at drone categories,
Tigwawalo din ang mananalo ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ayan ha. Ang mga magsisisali dito ay may deadline na June 30, 2026. Ipapadala po ninyo ang inyong mga entry sa PAGCOR Photography Contest 2026 sa www.pagcor.ph/photocon 2026. At para sumigla ang ating mga chikiting, dapat binibigyan ho natin sila ng vitamins. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila. Dita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20, 4 na most wanted persons sa Eastern Visayas arestado sa isang araw na police operation. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga aga, Jimmy. Ande. O nga, maupay nga aga, Jimmy. Jimmy, may upay nga aga. 4 na most wanted person sa Eastern Visayas arestado sa sinagawang isang araw na operasyon ng kapulisan. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy, isinagawang sunod-sunod ang pag-aresto bilang bahagi ng pinagting na kampanya laban sa krimen sa biliran na dakip si alias Owen na tinuturing number 1 most wanted person sa Eastern Visayas na harap sa iba't ibang kaso kabilang na multiple murder, robbery with homicide at frustrated murder. Sa lalawigan ng Leyte, inaresto naman mga otoridad si Elias Gado na may mga kasong statutory rape, attempted statutory rape at acts of lasciviousness. Sa Tacloban City na sakuti si alias Mac na harap sa 6 na bilang ng rape by sexual assault na may kaugnayan sa paglabag sa batas para sa proteksyon ng mga bata. Sa Calbayog City naman, naresto si alias Carlo, may kinaharap na kasong murder at kidnapping. Lahat ng mga sospek sa kasalukuyan na sa kustodiya ng pulisya at nakatakdang iharap sa korte. Ayon kay General Capoy, mapatuloy kanilang operasyon laban sa mga wanted persons upang matiyak ang kaligtasan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Sinimak na sa serbisyong ng National Police Commission ng isang police officer matapos mapatunayang guilty sa kasong administratibo kaugnay ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak noong January 2026. Sa desisyong inilabas ng Commission on Bank, pinatawan ng dismissal from service sa Police Senior Master Sergeant John Molinito dahil sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Ito ay matapos lumabas sa investigasyon na minadali ni Molinito ang pagpapakremate ng labi ng mag-ina at nilagdaan pa ang authorization for cremation bago pa man matapos ang kinakailangang medical legal examinations. Ayon sa Rapocol, paglabag sa Presidential Decree 1829 o batas laban sa obstruction of justice ang ginawa ni Molinito, kung saan sinira nito mga potensyal na ebidensya na sana'y makakatulong para maresolba ang krimen. Nagugat ang kaso sa pagkamatay ng kanyang dating asawa na si Police Master Sergeant Diane Marie Molinito at ang kanilang 8 taong gulang na anak na si John Ismael noong Enero. Bukod sa pagkakasibak sa serbisyo, kasama rin sa parusa ang accessory penalties gaya ng pagbawi ng kanyang benepisyo at perpetual disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Matatanda ang natagpuan ang naagnas na katawan ni Diane Marie sa Pulilan, Bulacan noong Enero 24. Ang labi naman ng kanilang anak ay nadiskubre sa Victoria, Tarlac makalipas ang ilang araw. Batay sa autopsy, tama ng bala ng baril ang kinamatay ng ina habang kakulangan naman sa hangin o asphyxia ang ikinamatay ng kanyang anak. Ng konsensya. Lupit, ano? Magnanay niya, pinatay niya. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alfaro kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Pineda sa Pasig City. Kaya sa mga taga-Barangay Pineda, Pasig City, pag kami nakikita ho kayo diyang umiikot na grupo ng mga pogi, ayan na. Mamimigay ng pera yan ha. Kasama nilang Pride Detergent. Lakasan ninyo mga radyo, telebisyon.
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Si Don pala ngayon. Siguro, Don po, bre? Si Don po. Si Don ang kasama natin ngayon. Itaas mo na, Malu. Ang ating word for the day ay, hindi ko mabasa. Freedom. Parang sa June 12, Freedom Day. Yan, ha? Ang ating word of the day ay freedom. Sa Tagalog ay kalayaan, sa Ilocano, waya-waya. Magandang umaga, Pilipinas! Agad nagpakilos ng team si Public Works Secretary Vince Dizon para suriin ang bumagsak na Kaliwet Bailey Bridge sa barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Tatlong iniulat na nasaktan habang isang 10-wheeler truck naman at isang motorsiklo ang nahulog sa Gumuhong Detour Bridge. Batay sa inisyal na investigasyon, bumagsak ang Bailey Bridge nang tumuwig ang isang 20-tonner na 10-wheeler truck. Sa kabila ng katotohanan o notice na 5 tonelada lamang ang limit ng naturang tulay. May mga tauhan na ang DPWH sa lugar upang i-manage ang trapiko sa temporary bridge na nagsisilbing daanan habang isinasagawa ang konstruksyon ng permanenteng tulay na inasa matatapos ngayong buwan. Mabilis na nakompleto ng District Engineer Office ang trabaho nito, naglagay naman ng pansamantalang ruta. Matay sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., pananagutin ng DPWH ang truck operator. Hinimok ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa load limit upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinalakas pa ni Agriculture Secretary Francisco Chunol Jr. ang mahakbang sa merkado dahil sa paghina ng presyo ng palay sa ilang mga pangunahing probinsya kahit malapit na ang pagtatapos ng anihan. Sa ginanap ng consultative meeting ng mga stakeholders at ng industriya ng bigas. Sinabi ng Department of Agriculture bumagsak ang presyo ng sariwang palay ng 16 to 17 pesos per kilo sa magkakahiwalay na lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan. Ito yung binabanggit natin last week, Ay sinasabi nga po ng Bantay Bigas na may ibang mga lugar nga, Secretary, 12 pesos lang eh. Gayunman nilinaw ni Laurel, ang pagbagsak ay hindi sa buong bansa dahil nananatiling mataas ang farm gate price sa Palawan, 23 hanggang 24 pesos per kilo, at tinukoy ang localized price pressure sa halip na sistematikong pagbagsak sa mga pamilihan. Itinaas naman ng National Food Authority ang buying price para sa palay ng hanggang 30 pesos per kilo at mas palalakasin pa ang pamimili sa mga lugar na malaking ibinaba upang mapatatag ang bilihan ng palay sa merkado. Inilunsad din ng ahensya ang Direct Purchase Order System upang direktang magbenta ang mga magsasaka sa NFA, mabawasan ang pagdepende sa mga negosyante at middlemen. Idinadaing naman ng mga stakeholders ang kanilang problema sa logistics gaya ng kakulangan ng hauling trucks na maaaring dahilan ng pagkamalam ng pagde-deliver at limitasyon ng mga magsasaka na maka-access sa buying station ng NFA. Tiniyak naman ng NFA, inaksyonan na ang problema sa logistics dahil bibili ito ng 150 trucks ngayong taon. Sa panig naman ng supply, binigyan din ni Secretary Chulorel na nanatiling kailangan ng pag-angkat ng bigas. Subalit kailangang maingat na mapangasiwaan ito upang may iwasang bumagsak ang lokal na presyo. Plano naman ng Department of Agriculture na palawakin pa ang Minimum Access Volume o MAB para sa imported na baboy at mais ngayong buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chunol Jr., nasa proseso ng pag-aproba ng expanded MAB sa ilalim ng tinatawag na MAB Plus Scheme. Layunin ng hakbang na mapatatag ang supply at mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng pagtaas ng shipping cost, dulot naman ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa global oil supply. Sa ilalim ng MAB Plus, maaaring madagdagan ang volume ng importation sa piling agricultural commodities na papatawan ng mas mababang taripa. Yan man, kailangan pa rin na aprubahan ng Pangulo ang kanilang rekomendasyon sa MAB Management Committee. Ayon naman sa Federation of Farmers, inirekomenda ng komite ang karagdagan 250 metric tons para sa mais. Bukod pa sa kasalukuyang MAB na nasa mahigit kumulang 250,000 metric tons. 29 na makalipas ang alas 4. Showbiz muna tayo, mga bagong talent ng TV5.
ipakikilala sa publiko bukas. Ba, sino-sino kaya sila? Yan ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Bukas, May 5, 2006, opisyal ng ipakikilala ang ipinagmamalaki ni Mr. Johnny Manahan sa new talent nila sa Channel 5. Usap-usapan, si Martina na anak ni Aiko Melendez ay naroon sa launching na iyon. Hindi lang iyan, mga bago at magaganda at guwapong miyembro ng TV5 ang ipakikilala nila na kung saan ang pag-asa ng Channel 5 ay magkakaroon ng puwang ang mga ito sa showbiz world. Well, samantala, kung busy ang TV5 sa pagbuo ng bago nilang mga talent, ay hindi naman nagsasawa ang Viva 1 o ang Viva Max o ang Viva Films sa paghubog ng mga bago nilang talent. Marami na ang talent ng Viva 1 at ng Viva Max at kung anik-anik pa nila, pero sa totoo lang, hindi nalulugi ang bawat pelikulang ginagawa ng Viva 1. Partikular na yung kanilang mga TV series din. Well, magsasalpukan kung sino ang sino. Sino ang higit na makikilala? Ang talent ba ng Viva o ang talent ng TV5? Yan ang kaabang-abang this month. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, sa may araw ba si Mr. na pag-uwi galing na trabaho, abay dahil yan sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw tumoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Balik tayo sa mga balita. Magsasagawa ng panibagong public auction ng Bureau of Customs, Port of Manila para sa 6 na luxury vehicles na nakumpiska nito sa pamamagitan ng sealed bidding. Ito po ay gaganapin sa May 7. Kabilang sa mga mamahaling sasakyang isusubasta ay Lexus ES 2019. Uy, magkano kaya ito? Jeep Wrangler 2021, Bentley Continental 2022 model, BMW X6 2023, Mercedes-Benz S680 Maybach 2023 model at Rolls-Royce Cullinan 2021 model. Para sa mga interesadong bidder, maaaring masuri at makita ng personal ang masasakyan mula ngayong Lunes hanggang Martes sa BOC POM Compounds. Ayon naman kay Commissioner Ariel Nepomuceno, isasagawa ang public auction sa May 7 sa second floor conference room pre-pub building ng BOC POM sa ganap na alas 10 ng umaga. At sana nga daw po mabenta na ho ito. Helicab driver na lango sa alak arestado ng saksakin ng nakaelitang estudyante sa bayan ng Katarman. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Arestado ng pulis ang isang 40 taong gulang na pedicab driver ng Katarman na nasa impluwensya ng alak dahil sa pananaksak nito sa isang 20-year-old na estudyante na naganap sa Barangay Sebad Santos, bayan ng Katarman, Norte Samar. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, bigla na lamang nilapitan ng suspect na nasa impluwensya ng alak itong estudyante. Nagkaroon ng komosyon at humantong pa sa isang pisikal na sakitan at agad na sinaksak ng suspect ang biktima sa likod na bahagi ng katawan nito. Agad itong isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital na ayon sa ulat ay patuloy pa itong nagpapagaling. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ng Katarman PNP at sa loob ng 5 minuto nahuli ang nasabing suspect. Nasa kustodiya na ito ngayon ng Katarman Municipal Police Station at nahaharap ito sa karampatang kaso. Samantala, patuloy pang ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Daghang salamat Jane 34. Makalipas ang alas 4 na umaga, pinayagan na ng Pasay Regional Trial Court na magpiyansa ang dating TV host at broadcast journalist na si Jay Sonsa. Kaugnay ng kasong cyber libel. Inaresta ng National Bureau of Investigation si Sonsa sa bisa ng arrest warrant na inisyo ng Pasay City Branch 118 noong April 30. Kaugnay ito ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng fake medical records tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Kaya lang ang nagreklamo NBI. Saka paano naman naging non-bailable yung offense na yun ni Jay? Kailangan lamang magpiyansa ni Jay Sonsa ng 10,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. At yan din po ay babalaho sa lahat ng mga nagpapakalat ng mga fake news o ng mga report na wala namang sapat na batayan. 9 na taong gulang na batang babae nalunod sa isang swimming pool sa Bagak, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Imbis kasiyahan ang naganap sa outing ng isang pamilya na uwi ito sa isang trahedya. Makaraan na malunod ang 9 na taong gulang na batang babae sa isang resort sa Bagak, Bataan. Sa ulat ng Bagak Municipal Police Station, naganap ang pagkalunod ng biktima ng 9 na taong gulang na batang babae na residente ng Macabebe, Pampanga sa Sea Line Beach Resort, Barangay Saysayin, Bagak, Bataan, alas 4 ng hapon nitong weekend. Sa ulat, naligo umano ang biktima sa swimming pool kasama ang ibang bata nang mapansing lumulutang at hindi na ito gumagalaw. Agad itong iniahon sa pool at isinugod sa ospital, ngunit idideklarang dead on arrival. Tumanggi naman ang pamilya ng biktima sa autopsy at naniniwalang aksidente ang nangyari. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Danny. May pakikayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Inatasan ni Public Works Secretary Binciso ang pagsasagawa ng review sa National Building Code. Sa ilalim ng Special Order No. 115 na ilalabas noong Abril 7, muling binuo ng Department of Public Works and Highways ang Review Committee para suriin, i-update ang umiiral ng mga patakaran. Ayon sa DPWH, inatasan ng komite na repasuhin ang mga isyong inihain ng mga professional at technical groups at magrekomenda ng mga hakbang para sa mas makabagong pamantayan sa konstruksyon. Sinabi ni Secretary Vince Dizon, mahalagang review upang matiyak na nanatiling akma ang building regulations sa kasalukuyang panahon, lalo na sa harap ng mabilis na urbanization, tumitinding banta ng kalamidad at patuloy na pagbabago sa engineering standards. Layunin ng hakbang na ito na mapahusay, ma-modernize ang mga polisiya sa infrastruktura ng bansa. Magandang umaga sa mga taga Kinapawan City. Ay, magandang umaga din sa mga taga Nueva Ecija. Bagsak ho ang presyo ng palay pero hindi ho bumababa ang presyo ng bigas. Ano ha? Dapat magkakaugnayan. Pag bumagsak ang presyo ng bigas, ng palay, bagsak din sana, baba din sana ang presyo ng palay, ng bigas. Hindi 37 na makalipas ang alas 4, mga mamis. Laundry day today ha. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test of chocolate. Modern Sebanon Cotton, gawa po ito ng ACS. Mahigit na 78 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat naman sa Davao Oriental. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, umabot sa mahigit 78 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam habang 8 katao ang naresto sa magkakasunod na anti-smuggling operation ng Philippine National Police at iba pang ahensya sa Gobyerno Generoso Davao Oriental noong Abril 30 at Mayo 1, 2026. Sa unang operasyon noong Abril 30, naresto ang isang driver matapos maharang isang wing van sa Barangay Pundagitan. Na-recover ang 504 master cases na sigarilyo na nagkakahalaga ng tinatayang 25.2 milyon kabilang ang sasakyang ginamit sa transportasyon. Kinabukasan Mayo 1, 7 katao naman ang naresto sa isinagawang maritime operation sa Davao Gulf na sabat sa isang motorized vessel na imbibukal ang 1,246 master cases ng undocumented cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 52.9 milyon. Sa kabuuhan, tinatayang 78 milyon ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Naharap ang mga suspect sa kaso paglabag sa Section 7 ng
Republic Act number 12022 at iba pang kaugnay na batas laban sa iligal na kalakalan ng tabako. Ayon kay PNP Chief Jose Merencio Nartatis Jr., patunay ang operasyon na mas pinaigting na pagbabantay at koordinasyon ng mga ahensya laban sa smuggling. Binigyan diin ito ang kahalagahan ng ganitong hakbang upang maprotektahan ang ekonomiya at ang lehitimong kalakalan sa bansa. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magnabigan sa mga suki natin dyan sa Bulog, Cagayan at magandang umaga kay Jose Monulod dyan sa New Jersey, US of A. Sa mga taga San Diego, California, magandang umaga. Ma'am Evan Lang sa Las Vegas, good morning! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Bigyan muna tayo ng pera. Wala pa lang si Sherwin. Kaya si Don Carlos ang ating makakasama. Good morning, Don. How are you today? Good morning, Kuya Angel. Magandang umaga, Pilipinas. Okay na okay tayo dito sa Barangay Pineda sa Pasig City, kung saan mamamalengke lang si Nanay Aba, avid listener daw ng DZRH. Nanay, magandang umaga. Magandang umaga po. Nay, kumusta na ho kayo, Nay? Okay lang po. Ang ganda naman ng hairdo ni Nanay. Saan kayo nagpagawa niya, Nay? Anong probinsya ni Nanay? Alin po? Anong probinsya nyo? Ay, Bisaya ko, taga Surigao. Oo. Taga Surigao. Asa na ba Surigao? Sa ano kami Tandag? Taga Tandag City. Tandag po, Tandag City. Ano nga barangay sa Tandag City? Poblasyon? Di rami sa kuan, kanang poblasyon yun. Poblasyon yun. Silingan mo ni Ace Barbers. Siguro. Siguro. Silingan kami dito. Kinsa ka uban ni mo diri, Nay? Tukod ng kuan, Tandag. Kinsa mo ka uban diri, Nay? Manila. Akong anak. Ay mong anak. Biyuda na ko, sir. Biyuda na. Nako, single. Don, single na yan, Don. Single. Don. Single, Don, oh. Yan. Sige, bigyan mo na kay Nanay yung premyo natin. Ayan, ito yung Angel. Kitang-kita naman na hawak pa ni Nanay ang kanyang radyo. Nanay, sino ba ang paborito niyong announcer sa DZRH? Si Angelo Palmones. Wow. Yun, bigyan na natin yan ng 1,000 pesos. At kapag nahula mo pa ating word of the day, Nanay, bibigyan ka pa namin ng mas marami pang premyo. Ano pong word of the day natin? Freedom. Kita mo, saya ni Nanay. Bigyan na Freedom. natin yan, Kong Angel, ng Astron Medium Component. Hatid sa atin ng Astron. Alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre, tatanggap ka rin, Nanay, ng groceries mula sa ACS at DZRH. At ang pinakabago, pinakamabango at pinakamabigat na Pride Detergent with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Room with Stay Firm. Nanay, 2 kilo na yan. Kahit ano namin labahin, ubus na ubus yan. At syempre, ang bagong disenyo na DZRH t-shirt, ibigay yan kay Nanay Rita. Nanay, congratulations po. Thank you very much, sir. Hello. Ay, sabayan, Nay. Ay, sabayan. Amping, ha? Oo. Okay. Ang pigid ka nun, ay. Oo, Moro sige. na ito puhunan eh. Ayan, Nanay puhunan. Sige, pamalingkin na, Nay. Ayan. Oo. Thank you very, very much. Ay, sabayan, Nay. Ay, sabayan. Okay. Don. Ayan, Nanay, ingat ka sa pamamalengke mo. Binigyan pa natin ng pamalengke si Nanay. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH Malacash promo. Kasama pa rin ang Pride Detergent. Ako pa rin si Don Carlos para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo! 43 makaliban sa alas 4. Maganda umaga, Pilipinas! Binata nalunod sa Agno River sa Villasis, Pangasinan. Nagsiswimming siguro. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid siya kami sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Wala nang buhay na matagpuan ng mga rescuer ang katawan ng 22 anyos na binata na residente ng barangay Amang Perez, Villasis na nalunod sa Agno River. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Simon Paiking, nagtungo sa nasabing ilog ang biktima kasamang ilan niyang mga kaibigan para maglangoy upang takasan ng matinding init ng araw bandang alas 11 ng tanghali. Subalit bandang alas 12 ng hapon, nakita ito ng kanyang mga kasamahan na natatangay ng agos at lulubog lilitaw na hanggang sa tuloy nang nawala sa kanilang paningin. Kaya agad silang humingi ng tulong sa mga autoridad at nagsanib puwersa ang PNP, Philippine Coast Guard at MDRMO na agad ay nagsagawa ng rescue operation. Subalit umabot ng alas 2 ng hapon nang masagip ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Ganun pa man, idinala pa rin ito sa hospital kung saan idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arister Titago-ulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 16-year-old arestado sa manoy pangmumulestya ng 8 anyos na bata sa Tondo, Maynila. Si Lolo naman, oo. Dinala na balita mula kay Boy Gonzales, Sarge 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Isang 60 anyos na lalaki arestado matapos ng mga abuso ng isang 8 taong gulang na bata sa Tondo, Maynila. Kinilala ang suspect na si Elias Domeng, isang construction worker at residente ng Barangay 118. Ayon sa pulisya, naglalaro ang biktima nang lapitan ito ng suspect at hinawakan sa maselang bahagi ng katawan. Agad na tumakbo ang bata pauwi at sinumbong ang insidente sa kanyang ina na siya namang nag-report sa barangay. Sa tulong ng mga tao ng Don Bosco Police Community Precinct ng Rahabago Police Station 1, agad na naaresto ang suspect at positibong kinilala umano ng biktima. Ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan, ngunit pinili nitong manahimik. Dinala na rin sa ospital para sa pagsuri bago tuluyan dinala sa Women and Children Protection Desk ng MPD Police Station 1. Kasalukuyan nakakulong ang suspect habang nihanda ang kasong paglabag sa child abuse law at sasailalim sa inquest proceeding. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Boy, thank you kanina, Boy, ha. Maraming salamat dun sa assistance. Samantala, mahigit na 31.3 million pesos na laga ng tanim na marijuana sinira ng mga otoridad sa Mountain Province. Detalye na balita mula kay Romy Gonzales sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Binasak ng mga otoridad ang higit sa 31.3 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana na nagdiskubre sa ikinasang marijuana eradication operation sa ilalim ng PNP Oplan Green Sweep 2.0 sa Mount Makagoong sa angganan ng Barangay Saklit sa Danga Mountain Province at Barangay Buskalan sa Tinglayan, Kalinga. Batay sa report ng Mountain Province Provincial Police Office na diskubre ang 4 na plantasyon ng marijuana na may sukat na 29,500 metro kwadrado at tinamnan ng 140,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 28 million pesos at 84,000 marijuana seedlings na nagkakalaga ng 3,360,000 piso sa bahagi ng Mount Makagoong na dati ng kinalbo ng forest fire. Walang nahuling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operations. Ang mga nadiskubring kontrabando ay sinira ng mga operating troops sa mismong lugar ng operasyon. Patuloy naman ang pinapatupad na investigasyon upang matukoy ang ibang posibleng plantasyon sa mga karatig puok at madakip ang mga individual na sangkot sa pagtatanim nito. Kaugnay nito, nanawagan ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa illegal na droga at aktibong makibahagi para tuluyang mapuksa ang illegal na aktibidad sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy. Diyos na Agina. Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo.
Ayan, lalong-lalo na sa ating mga seafarers, sa mga balikbayan galing po ng Hong Kong, Taipei, Taiwan. Magandang umaga. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Ha? Kung kayo magpapasalubong ng tsokolate, wag na sanang imported. Meron po tayong tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa mga sakahan, dyan po sa mga bundok ng Quezon. At ngayon ay nagpo-produce na hurang dekalidad na cacao beans ang ating pong mga magniniyog, ang ating mga magsasaka. Ipinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Bad news sa mga motorista. Asahan, natataas na naman ang presyo ng diesel at gasolina simula bukas. Sa pagtaya ng energy sources, posibleng magpatupad ng piso hanggang 2 pisong dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 3 pesos hanggang 4 pesos naman ang maaaring imahal ng gasolina. Inaasahan naman ang 250 hanggang 350 na rollback sa kada litro ng kerosene. Iaanunsyo ng Department of Energy ang pinal na adjustment sa presyo ng langis ngayong araw. Ipatutupad naman ito ng mga oil companies bukas. Maganda umaga, Pilipinas! Mga lider at mga kandidato sa nalalapit na First Bangsamoro Parliamentary Election sa Setyembre, nananawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumassalam, Brother Angel. Kapayapaan at pagkakaisa. Ito ang patuloy na panawagan ng halos lahat ng mga kumakandidato at mga leaders ng Bangsamoro Region sa umiigting na paghahanda ng bawat political party na sasabak sa nalalapit na First Bangsamoro Parliamentary Election sa Setyembre. Si MP Attorney Nagibs Narimbo na kandidatong representative under Bangsamoro Federalist Party o BFP sa 2nd District ng Cotabato City ay may habilin sa kanilang mga supporters na huwag makipag-away at manatiling kalmado. Mas mainam umano ang partidong maraming kaibigan kaysa kaaway. Ang anak ni MILF founder Hashim Salamat na si Abdullah Hashim na kabilang sa 21st nominee mula sa hanay ng UBJP ay nananawagan namang huwag hayaang manaig ang personal na interes. Sa halip ay ang kapayapaan na matagal na panahong ipinaglaban ng MILF. Habang si former Cotabato City Vice Mayor Butch Abu, anak ng yumaong MILF First Vice Chairman Gadsali Jafar na ika-6 nominee under BFP ay naniniwala ring hindi dapat maging personal ang politika sa bawat Bangsamoro. Bilang magkakamag-anak at magkakasama sa pinaglaban ng MILF, ang karahasan umano ay walang puwang sa panahong ito na ang tanging layunin ng eleksyon na ito ay ang pagtupad lamang sa isinasaad ng BOL. Ang bagong itinalagang Police Regional Office BARM Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abesia, sa kanyang arrival speech, sinabi nitong pinaghahandaan rin nila kasama ng JTF Central ang electoral process sa September 14 ng taong kasalukuyan na maging maayos at prioridad ang kaligtasan ng lahat. May panawagan din ng pagkakaisa at kapayapaan sina BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na nasahanay ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at former Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim na naglilid pa rin sa UBJP. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat at congratulations naman kay Attorney Nabil Mutia. Ayan, si Attorney Nabil Mutia po ay nanumpana bilang bagong Provincial Election Officer dyan po sa Maguindanao. Ayan Attorney Nabil, congratulations at congratulations din kay Chairman George Garcia at sa iba pang mga regional officers ng COMELEC sa inyong masigligabong paghahanda
para sa nalalapit na BARM elections. Congratulations again kay Attorney Nabil. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, birthday naman ni last week naman yon. Birthday ni Attorney Nabil Tan. Ayan, ha? Si Attorney Nabil Tan ho naman ay Deputy Speaker ng BARM Parliament. Ayan, ha? Pinagmamalakihan ng mga ng mga mapitagan. Ayan, ha? Naku, speaking of mapitagan, nakikiramay ho tayo sa pamilya ni dating PNP Chief Nick Bartolome, tsaka si Dr. Noemi. Yung kanilang anak na si Nicar Noemi Bartolome Ramos, pumanaw na po kahapon habang nakikipaglaban po sa cancer. Bata pa ito 39 lang yata si Nicar. Oo. Para po sa mga kamag-anakan, mga kakilala, kaibigan ng pamilya Bartolome, mga kaibigan ni Boss Nick at saka ni Dr. Noemi, si Nicar po ay pumanaw na, hindi po nalabanan ang cancer kahit po nagtungo na sila sa Singapore. Mga Thursday yata ang balik sa Pilipinas ng pamilya Bartolome. Ayan, nakikiramay ho tayo. Kalungkot, ha? Ay, sus, ang buhay talaga, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Dito naman tayo sa masaya, ha? Happy birthday sa aking ate. Ayan, ha? Sa aking pinsan, si Ate Flor Miranda. Ang aming bossing dyan po sa Kinapawan City. Ate Flor, happy birthday. At sana nga ay mas marami ka pang birthdays na dumating. Ayan, ha? Kita niyo naman, bumabata si Ate Flor, ha? Hindi halatang senior citizen na. Happy birthday, Ate Flor. Ay, ka-birthday niya rin, ha? Si Director Lita Suerte naman. Si Director Lita ay mula po naman sa DLLO, Department Legislative Liaison Office ng DOST. Director Lita, happy birthday. Maganda umaga, Pilipinas! Meron pa ako hindi nabati dito, makakagalitan tayo. Ayan, wala na. Okay, samantala, Pangulong BBM pinakilos sa mga ahensya para tulungan ang mga komunidad na apektado ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang pangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, partikular ang Ginubatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa Presidential Communications Office, kasunod ng direktiba ng Pangulo ay mabilis na kumilos ang DPWH, DOH, DILG-BFP, OCD, NDRRMC at DSWD. Agad sinimula ng DPWH ang clearing operations para matanggal ang abo sa mga kalsada at matiyak na tuloy-tuloy ang galaw ng mga residente at emergency responders. Nagsagawa rin ng water spraying ang DILG-BFP sa mga apektadong komunidad. Namahagi naman ng N95 mask ang DOH at nag-deploy ng mobile clinics, gayon din ng mga water station. Ang OCD at NDRRMC mahigpit na nagpatupad ng evacuation habang tuloy-tuloy ang monitoring at koordinasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa high-risk areas. Namigay na rin ang DSWD ng pagkain at iba pang pangailangan sa mga pamilya sa evacuation centers. Pinababantayan rin ni Pangulong Marcos sa mga otoridad ang mga ilog at daluyan ng tubig sa harap ng posibilidad na pag-agos ng lahar. Tiniyak ng Pangulo na nakatutok ang buong pamahalaan sa sitwasyon sa Albay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga sa Roselis family dyan sa Locban, Quezon. Magandang umaga sa mga suki natin sa Calamba, Laguna at sa mga taga Mandaluyong City. 57 na makalipas ang alas 4 oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis brain plasma. Dumaan ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis brain plasma. Ang function ho ng ultabayo, ina-activate po nito yung PDC.
yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultabio nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kaya din po rekomendado ng ibang mga dalubhasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabio. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabio. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan ho kayo, paano nga ba kayo lalong makikinabang, lalong-lalo na mga senior citizen? Makapag-ugnayan po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo na standby dyan para sagutin ang inyong mga tanong. 0931-033-2871. Ang Ultabio rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang magandang balita, kapag bumili ka nga po ng 1 box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules, sa ilang anumang Mercury Drugs tour nationwide, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA, SEPA-R permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago po mag-alas 5 ng umaga, kasama na natin si Dr. Toto Bacolcol ng PBOX. Dr. Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Oo. So, ano ho ang latest monitoring natin kay Mayon? Okay, kay Mayon Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 4 paraclasic density currents, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, and yung ongoing ng kanyang effusive activity tulad ng lava flow, rock falls, at again, paminsan-minsan katulad ng Sabado. So, kapag may PDC tayo, pwede itong magdulot ng ash plume at the same time ash fall. Pero hanggang right now, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Pero Doc, as we speak, wala nang ashfall? Meron pa rin? Wala na. Nag-settle na yun nung Sabado. Okay. So pero ano pa rin? Bumaba na lahat? Kapag may mas malakas pa na PDC ulit, pwede magkaroon ulit ng ashfall. Okay. So far ngayon wala? So far wala. Okay. Yung mga naibuga nung Sabado, nag-settle na, although nasa lupa pa rin yung kapag siguro kapag dry, kapag hangin, pwede ulit na matangay na masuspend. Yes, pwede tayong tangayin. Okay. Pero sa may bandang Ginubatan, wala na. Hindi na siya. Wala na. Ang meron tayong basically yung tatlong lugar, Ginubatan, Kamalig at saka Ligaw. So sa Kamalig yung kapal. Sa Ligaw naman, traces na lamang. Mga gano'ng kakapal yung ibinugang nito sa ground, Director? In some places, umabot ng 2 inches. Uy, makapal din ha? Makapal din ha? Yun yung report sa atin ng yung RDMC. Oo. Gano'ng kalaki ang nag-collapse na dome? Sa bahagi ng kanya. Wala pa tayong, hindi naman dome yung nag-collapse. Walang dome collapse. Wala nang dome yung Mayon. Pero nung ang nag-collapse yung lava flow na nasa upper slope. Yung tumigas. Yes. Pero continuous pa rin kasi yung lava effusion natin, so naging unstable, yung bumagsak. Pero yung hindi dome yung bumagsak. Wala nang dome yung Mayon Volcano. Oo. So kung ganitong pumutok siya, ibig ba sabihin ito, going to rest na siya? Hindi pa? Hindi. Kasi yung pagputok niya is continuous pa rin yan. Same activity pa rin since noong January, effusive eruption. Ang nangyari lang is bumagsak yung na-deposit yung lava flow na nasa upper slope. So, bumagsak lang siya. So, ano yun? Hindi unstable kasi. Nung bumagsak sa loob siya bumagsak o sa labas? Sa labas. Kasi nasa labas na yung lava flow. Bumagsak siya. Kaya yun yung bumubulong. Yun na yung naging uson.
Okay. Tapos yun yung nag-trigger ng anong tawag dito? Pagkalat ng abo. Yes. Yung nag-trigger ng pagkalat ng abo. Okay, sige. So mga ilang araw natin ito in-expect, Director? Yung ganitong activity? Again, kung titingnan natin yung template ng 2020, 6 months, pang 118 pa lang tayo. Nasa 3 months pa lang tayo as of today. So magtatagal. Magtatagal pa siya. Ay, sus, may ginagawa. Yes, magtatagal pa yung effusive eruption. Pero sana, hindi. We're hoping na mapabilis yung, but we're also expecting na this will, since this is following the 2023 template, this will last for few more months. 2 more months, ayan ha. Pero doon sa mga kababayan natin, maglinis na kayo ng ng bubong ninyo dahil pagka biglang bumuhos ang ulan, titigas yung abo na naimbak dyan sa mga bubong. Yes, tama po kayo. Buti na lang ngayon, init, but every now and then may ulan pa rin. So, kailangan tuloy na yung abo doon sa kanilang mga bubong. Meron ba tayong may mga ongoing research program activity dyan sa area, Director? Yung mga scientists natin? Meron tayong meron tayong team ngayon na umiikot-ikot. They've been there since nag-start itong effusive eruption. Lang sila, parang one team would stay there for 3 weeks and then babalik naman sila sa opisina, iba naman yung pupunta. Okay. So, papalitan lang. May mga foreign volcanologists tayo na dumating dito? Para wala. Kaya naman natin Hindi, ibig sabihin, for research. Yung mga nagre-research. Yes. We will collaborate with USGS. Ang mga taga-US Geological Survey yung nandito. Walang mga kapitbahay. Wala sila ngayon. But we have a collaboration with them. Okay, sige. Anyway, in the meantime, ingat ho kayo and sana nga mapondohan na ho yung benepisyo ng ating pong mga taga-PBOX. Para tayong sirang plaka dito, Director. Mantakin ninyo, sinusubo natin yung ating mga scientist, yung ating mga nagtatrabaho sa PBOX. Tapos yung mga taong nakadeploy ngayon dyan sa yung mga scientist natin nakadeploy sa Mayon, ilan sa kanila ang ang regular na empleyado, Director? Well, marami na rin naman yung mga regular natin doon na dinideploy galing sa main office. Yung mga tao natin sa Mayon Observatory, mga regular din naman. Mga regular. Pero may JO din. Yes, may cost up. May mga JO pa rin. Ay, susme. Sige, Doc, thank you ha. Thank you, Dr. Toto. Anyway, kulitin natin ang DBM na pondohan na. May batas na hanggang ngayon. Yung supplemental ang hinihintay natin, di ba? Yes po. Sige. Ingat, Director ha. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Ayan ha. DBM. Naninikluhod ho kami. Kawawa naman ho itong mga scientists ho natin. Dideploy ho natin doon sa pumuputok na bulkan. 24 oras na binaban. 24/7 na nagbabantay. Marami pa rin ho sa kanila ang mga job order. Kawawa naman, hindi humabigyan ng sapat na benepisyo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Belgium. Ay magandang umaga sa mga taga-San Antonio, Zambales. Oras sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Si Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Balik tayo sa mga balita. Antabayanan po ninyong update mula naman sa Pag-asa. DTI kinalampag ni Senator Tulfo sa kaso ng mga negosyanteng lumalabag sa price freeze. Detalye na balita mula kay Raymond Adpaan sa RH28. Raymond, good morning. Pinakikilos ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI laban sa mga
mapang-abusong negosyante na lumalabag sa umiiral na price freeze hanggang Mayo 10. Sabi ni Tulfo, marami sa mga negosyante ang kampanteng magtaas ng kanilang presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi sila abot ng monitoring ng gobyerno. Dahil dito'y dihado na naman ang mga mamimili na pilit pinagkakasya ang budget ngayon na may oil crisis at apektado ang lahat ng presyo ng bilihin. Hinamon nito ang DTI na huwag lang umasa sa mga sinusumiting report at magsagawa ng ground inspection upang makita ang aktual na kalagayan sa baba. Kahit nagbibigay ng ayuda ang gobyerno, kung hinayaan naman na may manipulasyon sa mga presyo ng bilhin ay nawawalan din ito ng saysay. Para kay Tulfo, ang mga lumalabag sa price freeze ay dapat maparusahan, pagmultahin at ikulong depende sa bigat ng kanilang pagkakasala. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, sa iba pang mga balita, relax muna tayo, ha? Reunion movie ng buong cast ng Home Along the Riles ipanalabas na sa mga sinehan sa June 17. Kumusta na kaya si Jan at Marcia? Relate dito yung mga senior citizen. Good morning, Gorgie Rula. Gorgie. Natuloy na pala ang pagsasapelikula ng reunion movie ng buong cast ng Home Along the Riles. Prinudyos ito ng magtsuhin na Boyto Quizon at Van Dove under their Riles Productions. Natutuwa silang ibinalita sa amin na nabuo raw nila ang cast na kahit yung ibang hindi pa nag-aartista ay nasa ibang bansa na ay nakapabalik pa rito sa bansa para makapag-shooting. Tinanong namin ang direktor nito na si Boyto kung ano ang gagawin nila sa karakter ng namayapang lolo niyang si Dolphy. Iyon daw ang abangan sa pelikulang ito. Natapos na nila ang pelikula at nakatakda na itong i-showing sa mga sinihan sa June 17 para sa Father's Day celebration. Pagkatapos ito ay itutuloy na lang nila sa series, kumbaga ay itutuloy na nila itong dating sikat na sitcom na Home Along the Riles. Nagpapasalamat sila kay Cory Vidanes ng ABS-CBN na ibinigay nila itong programa sa kanila para maisa pelikula. Sabi pa ni Van Dove na isa sa mga producers, kailangan daw na mapanood ng mga Gen Z ang ganitong pelikula na nagsasalarawan ng typical Pinoy family. Heto pang pahayag ni Van Dove. Talagang sa panahon ngayon, wala nang ganun eh. Sa problema ng Pilipinas, wala nang pag napapanood mo, nare-relax ka, nakakalimutan mo kahit paano yung problema, kahit sa oras. It's a traditional Filipino family. Yan ang pahayag ni Van Dove. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Hindi naman siguro sila mahihirapang humanap ng kamukha ni Dolphy. Oo, ni Jan. Oo. Hindi, Jan and Marcia, iba pala yun. Home Along the Riles pala ito. Yan. Hindi sila mahirapan kasi, bumay pa ba si Nova Villa? Ayan, nandiyan pa. Karamihan ng mga cash. Ang wala na si Babalu, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! Gusto mong gumanap, Ray? No. Si Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin po yung mga pag-ulan dulot ng easterlies sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Palawan. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman na panahon ng ating aasahan, pero posible din po yung mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 38 to 39 degrees Celsius, at ang pinakamataas na rin posibleng may tala ngayong araw ay 44 degrees Celsius dito sa May Dagupan City, Pangasinan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, bukod sa Dagupan, ano pang po pwede na magmabot ng 44? Sumunod po dito 43 degrees Celsius dito ito sa Isinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union po. Napudo talaga dyan sa Ilocos. So, yes po. Ang Baguio, kumusta ang temperatura? Sa Baguio naman po, inaasahan po natin 17 to 25 degrees Celsius po. At least malamig-lamig sila, no ha? Opo. 17 to 25. Yes po, yung lamang init po nila posible, 26 degrees Celsius po. Dito sa Tagaytay? Sa Tagaytay po, posible po ang 17 to 20, 2016 po. 17.
17? Oh. Tapos malamig-lamig. Ano yan? Usually bandang madaling araw? Opo. 17? Sige. Ma'am Chanel, thank you. Good morning. Salamat din po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Epektibo na ngayong Lunes, May 4, ang province-wide gun ban sa Cebu. Para naman sa ASEAN Leader Summit na gaganapin May 7 hanggang 8 yan sa Lapu-Lapu City. Magtatagal ang naturang opisyal na gun ban hanggang alas 11:59 ng gabi sa May 11 bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad sa lalawigan para nga po sa Leader Summit ng Association of Southeast Asian Nations. Ayon kay Police Regional Office Central Visayas, tanging ang mga tauhan lamang ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies na naka-uniforme at nasa official duty ang maaaring magdala ng anumang firearm habang umiiral ang gun ban. Samantala, 10,200 na mahigit na mga security personnel naman at logistical units ang idineploy na upang tiyaking maayos at mapayapang maidaos ang ASEAN Summit sa Cebu. Bagamat walang namomonitor na namang direktang banta, tiniyak naman ng PNP, nakahanda ang kanilang contingency measures simula pa noong nakaraang taon. Magpapakalat nga ng mahigit na 7,300 security at emergency personnel ang pamahalaan para sa seguridad ng 48th ASEAN Leader Summit 2026. Gaganapin yan sa Lapu-Lapu City, Cebu, May 7 hanggang May 8. Formal din nilunsad ang deployment sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City kung saan nakabantay ang mga tauhan mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsasagawa ng aerial inspection sa Central Visayas upang matiyak ang kahandaan sa mga ruta, venue at mga security areas. Aktibo rin ang Task Group Central Visayas para naman sa seguridad, traffic management at emergency response upang habang naka-code blue alert ang mga ospital. Ang Pilipinas ang kasalukuyang chair ng ASEAN ngayon 2026. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas sa alas 5 na umaga. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Type 20 ang oras sa buong kapuluan. Inaasahang pagbubotohan na ngayong Lunes, May 4 sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ito, pagtatibayin muna ng House Committee on Justice ngayong araw ang ulit nito na nagre-rekomendang ipadala na ang articles of impeachment sa Senado kung saan lilitisin si Vice President Sara. Kasabay ng pagkapurupa sa report, pagtitibayin din ng panel ang kaukulang resolusyon at ang articles of impeachment bago ito formal na isumite sa plenaryo para sa deliberasyon ng buong kapulungan. Matapos may padala sa plenaryo, pagbubutohan na ito, ang kinakailangang makuha ay hindi bababa sa 1/3 o 106 votes mula sa lahat ng miyembro ng Kamara upang opisyal na maipadala ang articles of impeachment sa Senado. Matatandang bumoto ang komite ng 53 unanimous. Walang bumotong kontra upang ideklarang may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Posibleng sa Hunyo pa makapagsimula ang Senado para naman sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, may mga legal na proseso kasing dapat sundin na magpapatagal sa pagsisimula ng trial ng hanggang 3 linggo. Dahil dito, hindi niya agad na makapagkukonbine ng Senado bilang impeachment court oras na maisumite ng Kamara ang articles of impeachment. Kabilang sa mga prosesong kailangan daanan ang paglalabas ng summons o pagpatawag sa Vice Presidente, paghihintay sa sagot ng kampo ng Vice at pagsasagawa ng preliminary conference para mapagkasunduan ang mga ebidensya at mga testigo. Layon ng nasabing proseso na maiwasan ang nangyari sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 kung saan nagkaroon ng kalituhan dahil sa biglaang mga testigo o mga surprise witnesses. Inamin naman ang senador na maaaring kumaharap sa legal na hamon sa Korte Suprema ang impeachment proceedings. Ganyan man, naniniwala naman si Senator Ping Lacson na hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema, tuloy ang paglilitis.
Kumpiyansa naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi mahirapang makakuha ng 106 votes para lumusot sa plenaryo at maiakyat sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, naniniwala siyang matibay ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente na presenta sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Kabilang na niya rito ang maling paggamit ng 448 million pesos na pondong pinasasauli ng Commission on Audit, hindi may paliwanag na yaman ang mag-asawang Duterte Carpio at pagbabanta ni BP Inday sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dit ni Ridon, inaasahang maitatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay BP Inday sa susunod na linggo. Ang probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So, sa dulo, we will let the members decide for themselves, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the President, on confidential funds misuse, mamili na lang sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi sila. Nagbabala si nating Senador Richard Gordon sa mga senador na wag nang ulitin na naging pagkakamali noong 2001 impeachment trial laban naman kay dating Pangulong Joseph Estrada na nagresulta ng EDSA 2. Ayon kay Gordon, nagkaroon ng EDSA 2 noon dahil hindi nasihan ng publiko nang hindi nabuksan ang envelope na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Estrada. Kahit din ito, nagpaalala ang dating senador na mahalagang makinig sa ebidensya, isang tabi ang partisan loyalties, kakampi man o kalaban ng taong lilitisin. Ginit ni Gordon, dapat na ring tumigil ang ilang senador sa komentaryo sa posibleng impeachment trial laban kay BP Sara dahil sila'y tatayong mga hukom. Tingnan sa Senado yung impeachment, kailangan tingnan ninyo ang ebidensya at huwag niyong idaan sa partisan yung boto kapag panunood ang tao. Kaya kita nyo ang nangyari kay President Estrada nung araw. Nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi happy yung tao na hindi nabuksan yung envelope, nagkaroon ng EDSA 2. Lalo na ngayon, 85% want to see may impeachment proceeding kay Vice President Sara, dapat talagang tuluyan ng tao yan at tingnan. At even yung mga tao, huwag kayong uhusga. Hindi porque, uy, maganda yan, kaibigan ko yan, tinulungan ako yan. Hindi. Pag mali ang inyong public official, dapat kayo mismo ang magsasabi, hindi na dapat paraanin yan. May bayad na ang pagdaan sa Segment 3B ng Cavite C5 Link simula bukas Mayo 5. Ito ay makaraang pahintulutan ng Toll Regulatory Board ang pangungulekta ng toll sa mga dumaraan sa Segment 3B matapos ang mahigit isang buwang free pass mula ng buksan noong Marso 30. Kaugnay nito ang mga motoristang dadaan ng Cavite C5 Link mula Taguig patungong Sukat Road o vice versa ay obligado ng magbayad ng 59 pesos para po sa Class 1. 117 pesos naman sa Class 2 at 176 pesos para sa Class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Rojas Boulevard o sa Pote, abay kinakailangang magbayad ng toll na 97 pesos para sa Class 1 vehicle, 194 para sa Class 2, 291 para naman sa Class 3 vehicles. Ang Cavite C5 Link Segment 3B ang nagkukonekta sa Manila-Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig dahilan para mabawasan ng 15 minuto ang dating karaniwang travel time na 1.5 oras. Ay naku, at muli paalala ho natin sa mga nagmamaneho lalong-lalo na sa mga bus, Naku, mag-iingat ho kayo. Baka kasi kuminsan kahit anong ingat ho na nagdadrive ng ibang sasakyan, kung inaantok naman ho yung driver, baka tapos nagmamadali pa, makakadisgrasya ho kayo. Mabuti na lang, kalmado ho tayo kanina at nakabalik ho tayo kaagad sa ating wisyo, matapos tayong mabangga ng isang bus ng, Northwestern University ba yun? Oo, mukhang may excursion yata yung mga bata. Nagmamadali. Hindi natin alam kung saan sila papunta. Nagmamadali yung driver, ayun, hindi nakalkula, tumama. Malaki yung damage. Buti na, siguro naman may insurance siya. Sabi ko, insurance na lang.
wag na magdudulot pa tayo ng pera. Tsaka madidelay pa ng husto yung mga bata eh. Kung may insurance naman, di ba? Police report lang naman kinakailangan dyan. Magpalitan na lang tayo ng insurance. Bayaran mo na lang yung insurance at tsaka yung participation. Magandang umaga, Pilipinas! Ganun talagang life. O, kahit anong ingat mo, kung talagang hindi nag-iingat naman yung ibang motorista, nagmamadali, ayan, mapiperwisyo ka. 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Aba, para ho naman sa mga suki natin pabalik ho ng Pilipinas, kung kayo po nasa magbibiyahe at magpapasalubong, wag na pong imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ha. E-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba pagmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, atin po ito sanang tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Nakikiramay nga po si Undersecretary Charles Calima at ang mga opisyal ng San Miguel Security Group na pinangunahan ni retired Brigadier General Romeo Ber, retired Brigadier General James Brillantes sa maagang pagyaon ng anak ni dating PNP Chief Police General Nick Bartolome, si Nicar Noemi Bartolome Ramos. 39 years old. Ang uwi nila galing Singapore, baka mga Thursday pa kasi may mga inaasikaso ba doon. Nakikiramay po ang buong class Mapitagan sa pagyao po ng anak ni President Nick Bartolome ng Class 80 ng Mapitagan. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, no? 39 years old lang. Ay, alas 5:30, ang oras sa buong kapuluan. Umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMP pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia and powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit kakilad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Tiniyak naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Habulin niya ang mga relihistang nanakit sa ilang tauhan ng PNP sa isinagawang Labor Day protest sa Maynila noong Biyernes. Ayon kay Nartates, pinabibilisan na niya ang pag-iimbestiga para matukoy ang mga suspect gamit ang lahat ng mga maaaring ebidensya gaya ng CCTV footage, body camera recording at videos na kumakalat sa social media. Git ni General Nartates, inihanda na rin nila ang kaukulang kasong kriminal na ihahain laban sa mga nanakit na mga demonstrador. Matatandang nagkaroon ng tensyon sa isinagawang protesta sa may Calao Avenue sa Maynila nang sapakin ng isang relihistang nakasuot ng face cover ang isang pulis na naka-duty sa lugar. Sa datos ng hanay, 7 pulis ang nasugatan sa Labor Day protest, bukod pa sa PNP personnel na nanakawan ng cellphone.
Hindi ko naman maintindihan dito sa mga reliyista. Ba't nyo kinakailangan maging violente katulad yan? Ano ha? Diba? Hindi ko naman kinakampihan agad ang mga pulis. Pero, hindi naman, kung walang provocation na gagawin kayo, hindi naman kikilos yung mga yan. Diba? Tsaka yung pangkunan po ninyo ng cellphone, nakawan pa ng cellphone, ibang usapan yan. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala si Senator Aquilino Pimentel III na maaaring magdulot ng pagbabago sa lider ng Senado ang anumang pagtatangkang pigilan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng senador matapos kumalat ang mga impormasyon na may ilang senador ang nagtatangkang maghain ng motion upang pigilan ang impeachment trial. Ayon kay Pimentel, labag sa konstitusyon ang pagpigil sa paglilitis dahil obligadong ituloy ng Senado ang trial forthwith kapag naipasa na ang articles of impeachment. Sinabi rin ng senador na kung susuportahan ng mayorya ng mga senador ang ganitong hakbang, maaaring magdulot ito ng tensyon sa liderato ni Senate President Vicente Soto III. Iwala naman si Senator Coco na ipagtatanggol ni Soto ang tamang proseso. Pinayuhan din niya ang mga senador na kumonsulta sa mga eksperto sa batas, ibatay ang kanilang desisyon sa ebidensya at konsensya at hindi sa politika. Maganda umaga, Pilipinas! Tinawag naman ni Tingog Party List Representative Judas Isidre na intriga lang ang impormasyon na ilang membro ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayong pirmahan ang report na nagpapatibay na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. Paliwanag ni Isidre, hindi naman kailangang mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng House Committee report dahil ang chairman lang ang lalagda rito at saka pagbobotohan ng mga miyembro para sa formal na pagsusumite sa plenaryo. Ginit ni Isidre, malinaw na walang alam sa regulasyon ng Kamara ang mga nagpapakalat ng naturang fake news at paninira lamang ang motibo nito. Sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng komite at kasama po yung committee secretary, at ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito wala hong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committee sa House of Representatives. Samantala, dakuan muna natin ang Kamalig Albay. Nasa evacuation center ngayon si Ruel Saldico. RH18, Ruel, kumusta ka dyan? Ruel, Diyos marahay nga aga. Nawawala ang signal ni Ruel. Try natin ulit. Ruel? Yes, ayan. Kuya Angel, dito tayo ngayon sa may bahagi ng Anuling Evacuation Center na kung saan nga ay makikita natin ang Bulkan Mayon sa mga oras na ito. At kinumusta natin ang ating mga kababayan dito sa mga evacuation center at nakita natin talagang kahapon lang yung iba ay dinala dito ang ating mga kababayan. Dahil nga talagang napakakapal na asphalt yung pagbagsak ng abo doon sa may malapit sa may 7 kilometro na danger zone. At sitwasyon natin ngayon dito mga kababayan at Kuya Angel, ito yung makikita natin mga evacuation center at ito sila ngayon ang pansamantala na muna makikita yung ating mga kababayan. At nakita natin dito ngayon si Nanay. Nanay, kumusta? Kumusta po? Kayo po ay barangay health worker. Opo. Kumusta po yung nasaksihan niyo pong doon? Yung pagbagsak ng abo nung isang araw? Ano sir, yung abo talaga sir, yung talagang hindi namin, kahit kami, yung magkaharap-harap kami, hindi kami nagpangitaan. Saka tumawag na ako kay Kap na rescue kami doon sa kahit ayaw ni may silikas yung mga nasa 7 kilometers, pero ginawa naman ang paraan ni Kap na likas yung mga nasa 7 kilometers po. Kasi
yung mga bata trumang-truma na nagsisiiyakan na nagsisigawan na yung mga tao doon. Kasi hindi namin alam kung yung mga anak ko nga sir, hindi ko na alam kung saan ko nahahanapin. Yung iba pala, puti, bumaba na ng salugan. Inilikas na nila yung sarili nila. Kanya-kanya na lang kung likas yung mga anak ko. Kasi may pinuntahan akong isang anak ko na sa baba na sa buntis, may 2 anak na maliit. Pumunta ako doon kasi inaalaala ko, doon ako inabutan ng dilim. Okay. Yung Parang nakita niyo yung yung bagsak niya, madilim na sa paligid niyo. Opo, madilim na. Tsaka yung talagang yung dumilim na, hindi ko na nga nakita yung anak kong buntis. Buti nakapasok na siya sa bahay, nagsarado na. Tapos hindi ko na alam kung ang ginawa ko na lang, tumawag ako kay Kap, pa-rescue kami Kap. Tapos sabi ni Kap, pag naghupa yung dilim, pupunta yung rescue dyan. Kaya handa kayo kasi kukunin namin kayo. Opo. Kahapon, nag-meeting dito si Mayor. Sabi ni Mayor, yung parang hindi namin kayang kaya ngayon. Uwi na lang kami kaming mag-anak. Uwi na lang kami. Aalis din sila dyan sa evacuation center, Ruel. Nay, uuwi na rin kayo ngayon. Opo, sir. Okay, oo. Kumusta naman kayo dyan sa evacuation center? May pagkain naman? Opo, may binigay na food pack po kahapon si Mayor. Okay. Ngayong umaga, may budget pa? Ay, wala. Wala po. Wala pang dumarating? Okay. Pero ba't babalik na kayo? Okay na ba yung uuwian nyo? Okay na kayo yung mga bahay nyo? Sabi nga, in-advisean nga kami dito kahapon, nagpaalam ako, sabi sa amin, wag na anya muna kayong umuwi kasi yung amoy, yung hindi kaya ng mga bata kasi may mga baby po. Hindi kaya ng yung amoy ng mga bata doon kasi makapal pa yung abo, tsaka kapag nahangin, nagsisibagsakan yung abo. Lilitis pa. Tapos, sabi namin, uwi na lang kami kasi yung parang sinasabi ni Mayor na hindi naman kami pinapa-evacuate yung 7 kilometers. Bakit daw yung parang naandito kami? Ay? Sabi namin, nagpa-rescue kami kay Kap. Bakit naman ganun? Kung talagang hindi naman okay. Siguro, Roel, pakipollow up mo kay Mayor. Sabi nga namin, kung sila lang ang nandoon. Sa sitwasyon. Bakit nga? Kaya nga, Roel, pakipollow up mamaya kay Mayor. Ba't naman, hayaan mo silang magpasya. Kung talaga namang delikado pa para sa mga bata, di ba? Ba't mo naman pepersahing Kung sa delikado po, delikado po doon. Kasi yung amoy nga, baka magkasakit yung mga bata, yung abo. Masama pa daw ang amoy doon sa taas. Sige. Roel, gaano ba kalayo yung barangay nila? Yung barangay Anuling? Halos sir, yung 6 kilometers, tapos 7 kilometers, hindi naman masyadong magkalayuan. Kalapit lang. Tsaka, syempre, yung hangin naman, yung abo naman, hindi mo naman mapigilan. Hanggang dyan ka lang sa 7 kilometers, ha? Huwag ka nang pupunta dito sa amin, ha? Hindi naman po pwedeng ganun. Tangay ng hangin yun, eh. Sige, papalap natin kay Mayor, ha? Kasi kung hindi naman karamihan Ruel, bakit naman natin pipigilan yung mga pamilya na gusto lang nilang maging safe yung kanilang mga mahal sa buhay? Yes, Kuya Angel. Sige. So si Nanay Marit, salamat po Nanay Marit, talagang ramdam natin ang kanyang inay at talagang kawawa naman sila. Hindi, tsaka sa ating sitwasyon. May ayuda Kuya naman. Angel, May ayuda naman galing sa DSWD Central, eh. Di ba? May ayuda naman na po. Yes, Kuya Angel. Pero sabi niya kanina, talagang emotional siya. Bakit daw ayaw silang palikasin? Dahil nga masama ang amoy sa paligid nila. Kahit sila ay nasa labas ng danger zone. So alamin natin kay Mayor mamaya ng Kamalig, kay Mayor Calibaldo kung talagang ang sitwasyon sa barangay Anuling, Kamalig, Albay. So yan natin sitwasyon, Kuya Angel. Mula dito sa barangay
tuling sa bayan ng Kamalig, Dalawigan ng Albay. Update sa ating pagtutok dito naman sa Bulkan Mayon. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos Roel, NBI pumalag naman sa kritisistong tinatarget lamang ang makalaban ng administrasyon. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pumalag ang National Group Investigation sa kritisismo na ginagamit lamang ang ahensya para targetin umano yung mga kalaban ng administrasyon. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mahigit 150 na yung matagumpay na operasyon ng kanyang liderato at nasa 2 o 3 lamang yung sinasabing kritik ng pamahalaan. Malian niyang sabihin na kalaban lamang ng gobyerno ang hinuhuli ng mga operatiba, lalo't maaari raw gamitin yung isiping ito ng mga kriminal para ipagtanggol yung illegal nilang gawain. Kasabay nito, idiniin ng direktor na hindi personal yung pag-aresto sa dating broadcast journalist na si Jason sa kamakailan. Ipinatupad lamang daw ng NBI ang kanilang trabaho na nakabatay sa inilabas na arrest warrant ng Pasay City Regional Trial Court. Kung may apilaman niya yung kampo ni Zonsa, maaari nila itong iapila sa pagbubukas ng korte ngayong araw. O narito, pinalagaan ni Atty. Mark Tolentino ang not bailable na nagkasaad sa warrant ng kanyang kliyente kahit bailable naman yung mga asunto nito. Ito si Giselle Ricoport para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Alas 5:50 ang oras sa buong kapuluan. Umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sana po'y maganda nga po inyong umaga. Ha? Lunes ngayon. Bukas pa ang price adjustment ng gasolina. Ha? Armed Forces of the Philippines pinuri ang tagumpay ng atin ito mission sa gitna ng presensya ng Chinese warship. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Binigyang pugay ng sinatahang lakas, Kuya Angel, ang civilian vision ng Atinito Coalition sa Pag-asa Island. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, higit pa sa simbolikong akbang ang pagtatayo ng watawat ng Pilipinas sa Sandy K2. Ani Trinidad, patunay ito na maliban sa pagiging strategic area, mahalaga ang West Philippine Sea para sa mga mangingisda at lokal na komunidad ng munisipalidad ng Kalayaan. Tagumpay na nakapag-jet ski patungo Sandy kay ang grupo na atin ito sa kabila ng tila pananakot at pagharang ng People's Liberation Army Jiangkai 2 class vessel na may hull number 525. Sabi ng atin ito, lumapit ito ng hanggang sa 1,000 yards sa isa sa kanilang bangkang ML Chowi na may 2 nautical miles lamang ang layo mula sa isla ng Pag-asa. Bukod pa ito sa 3 China Coast Guard vessels na nakabuntot umano sa civilian mission kay teritoryo ng Pilipinas ang naturang lugar. Ako si Edniel Parosa, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Posibleng pumalo sa mahigit 5.6%. Ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril, mas mataas kumpara sa 4.1% na naitala noong Marso. Ayon kay Sara Tan, ekonomista mula sa Moody's Analytics, dulot ito ng price pressure o mas mataas na presyo ng pagkain, transportasyon, singil sa kuryente at paghina ng piso kontra dolyar. Yan man, pasok pa rin ito sa pagtayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% para sa buwan ng Abril. Paano po? Di susunod ng 2x2 sa Tang-ACS Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmona, sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ayan, ha? At para sa mga nagmamaneho, nasa mga lansangan, kulang kayo, ha? Para makaiwas sa disgrasya. Lalong-lalo na yung pagka medyo malalaki ang sasakyan na inyong minamaneho, huwag naman kayong bastos sa lansangan. Ano, ha? Sundin ho natin yung tamang traffic rules and regulation. Kung nagmamadali kayo at dahil inaantok na, itabi at magpahinga para hindi ho kayo makadisgrasya. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa French philosopher na si Jean-Paul Sartre. Ang sabi niya, it is not the power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts. Tagal-tagal pa ng 28, ninenervyos na kayo. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto bago mag-ACS na umaga.